Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Pag-usapan po natin ngayon ang isang napapanahon na topic. At ito po ay pinamagatan nating Healing a Broken Heart. Marahil lahat naman tayo ay nagkaroon mga kapatid ng kabiguan. At tayo po mga kapatid ay nagkaroon ng sabihin natin kagalit. O nagkaroon po tayo mga kapatid ng galit sa atin. At nagkaroon po sila ng kasalanan sa atin or maaaring tayo ang nagkaroon ng kasalanan sa kanila. Mga kapatid, hindi nais ng Panginoon bilang Kristiyano na manatili po tayong devastated or sabihin natin dala-dala natin yung problema na yon habang tayo nabubuhay dito sa lupa bago bumalik ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang topic na ito mga kapatid naway makatulong po sa atin. Healing a Broken Heart. Ephesians 4:32, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Forgiveness is one of the greatest challenges of the human heart, especially when faced with the pain of betrayal or heartbreak. Totoo po na ang pagpapatawad po ay isa sa napakalaking challenge sa atin. Lalo na po kung talagang tayo po ay sinadyang pasakitan ng sinuman mga kapatid. Yet, it is also one of the most powerful ways to experience God's grace and healing in our lives. May mga tao mga kapatid na hindi nakaranas ng problema na marahil naranasan mo ngayon. At dahil doon ay hindi ka nauunawaan nila. Pero nais kong sabihin sa iyo na huwag mo laging sabihin na hindi nyo ako nauunawaan sapagkat hindi nangyari sa inyo ito. Mga kapatid, kung meron man na sobrang nasaktan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala siyang kasalanan, dinusta siya, pinaratangan siya, pinagbintangan siya, at inilagay siya sa kaparusahan na hindi naman siya ang may kasalanan. Okay? Kaya kung sasabihin natin na hindi tayo nauunawaan ng kapwa natin, mga kapatid, mayroong isa na nakakaunawa sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. At nais ng Panginoon na may experience natin yung dakilang pagpapatawad na ginawa sa atin ng Diyos, na gusto rin ng Diyos na gawin natin sa ibang tao. The Word of God reminds us in Ephesians chapter 4 verse 32 na siyang binasa po natin kanina mga kapatid na patawarin natin ang sino man nagkasala sa atin gaya rin naman ang pagpapatawad sa atin ni Kristo. Mga kapatid, ang number one point natin mga kapatid is forgiveness requires time and healing. Ngayon, hindi po tayo Diyos. Tayo po ay tao. At bilang tao mga kapatid, hindi natin alam ang overview o yung pangkalahatang magaganap sa buhay natin. At dahil dun mga kapatid, bilang tao din, ay hindi po agad-agad tayo po ay nakakapagpatawad. Tandaan po natin na ang pagpapatawad ay may transition. Okay? Habang tayo po ay natututo sa ating Panginoon, habang tayo kino-comfort ng Diyos, mga kapatid, matututunan din po nating magpatawad sa iba. Unawain po natin mga kapatid na ang pagpapatawad ay nangangailangan ng tamang panahon at paggaling. Forgiveness is not an instant decision or a one-time action. It is a process. In Ecclesiastes 3:1, we are reminded to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Just as seasons change gradually, so does the healing of the heart. You may take 2 steps forward and feel like you have been pulled 4 steps back. But do not lose heart. Each day brings strength and resilience, even if it doesn't seem apparent. Mga kapatid, naranasan po nating lahat na magkaroon ng sugat. Yung literal na sugat.
Pagising mo sa umaga, parang hindi nagbabago. Pero, bayaan mo lang siya. Gamutin mo, lagyan mo ng gamot, uminom ka ng gamot, at hindi mo mamamalayan na ang sugat na dating sariwang-sariwa ay unti-unting naghihilom. Alam nyo, sa buhay dito, sa ilalim ng araw, sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, mayroong process lagi. Hindi po instant ang mga bagay-bagay dito sa lupa. So dapat unawain po natin iyon. Mga kapatid, ikaw man ang nakasakit, huwag mong hilingin o huwag mong i-demand na ikaw ay kinakailangan mapatawad agad. Merong transition period yan. Merong timetable yan upang talagang gumaling ang pusong nasaktan. Sa Psalms 34 verse 18 ay ganito ang sinasabi, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Trust that God is walking with you through the pain, slowly mending the pieces of your heart. Mga kapatid, dahan-dahan lang. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili. Bigyan natin ng pagkakataon ng ibang taong nagkasala sa atin na tayo'y mapatawad. Number 2, focus on yourself and God's plan for you. Ito ang pagkakataon, mga kapatid, sa panahon ng atin pong pagpapagaling. Kinakailangan ay hindi lamang basta ma-acknowledge natin na may proseso ang kagalingan ng ating puso. Pangalawa, habang nandun tayo sa pagpapagaling, mga kapatid, mag-focus tayo sa ating sarili at sa plano ng Diyos para sa atin. When someone breaks your heart, it is easy to dwell on the wrong done to you. But God calls us to redirect our energy and focus on His purpose for our lives. Philippians chapter 4 verse 8 encourages us, "Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things." Disconnect from negativity. Unfollow what drags you down. Take care of your soul. Spend time in prayer, worship, and the Word of God. Find joy in the small blessings of life. A walk in nature, fellowship with friends, amen, or revisiting the promises of the Scripture. As you nurture your spirit, you will find your heart resting and smiling again. Mga kapatid, bawat isa sa atin na nagkaroon ng sugat, halimbawa sa kamay, no? Ibig sabihin, huwag muna tayong magtrabaho. Huwag muna tayo, mga kapatid, yung kasipagan natin dati ay huwag muna nating masyadong ipagpatuloy yun dahil nga may sugat ka eh. Di ho ba? Tama yun, mga kapatid? Ibig sabihin, focus ka muna sa sarili mo. Intindihin mo muna yung sarili mo. Intindihin mo muna yung nasugatan sa'yo sapagkat sa mga panahon na ikaw ay sugatan pa. Pero, hindi ka umaagwat sa mga trabaho mo, ay hindi gagaling yan. Maya't maya ay dudugo yan. Amen? So, ganun din po sa ating buhay, mga kapatid. Kinakailangan sa mga panahong tayo'y nagpapagaling, lumayo muna tayo doon sa mga tao, mga kapatid, na laging nagbibigay alaala sa ating sakit. Amen? Walang masama, mga kapatid, na magbakasyon. Walang masama, mga kapatid, na pumunta ka sa lugar na isama mo lamang yung mga taong alam mong talagang makatutulong para mapagaling ka. Lumayo ka muna. Magbakasyon ka muna. Amen? Habang ikaw ay nagpapagaling. Number 3, step away and let go. Step away and let go. Sometimes the hardest part of forgiveness is stepping away from the pain and letting go of the past. Yung po ang totoo. Parang ang hirap kalimutan, mga kapatid. No?
Meron ngang kasabihan na forgive and forget. Maliban na lang kung magka-amnesia ka. Amen. Pero intindihin po natin kung ano ibig sabihin pa nitong step away and let go. Sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, ito ang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall bring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Mga kapatid, ang ganda po ng pangakong ito na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na imposible. Biruin mo, magkakaroon daw po ng tubig o magkakaroon po mga kapatid ng rivers, ng mga ilog sa disyerto. Amen. Ang Diyos lang ang makagagawa niyan. So, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ng atin pong pagkalungkot at pagkadismaya sa buhay, mga kapatid, wala tayong ibang pupuntahan, wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Diyos. The more you dwell on the hurt, the more it takes root. Acknowledge your pain, but do not let it consume you. Picture your heartache like a balloon. Hold it for a moment. Acknowledge its weight and let it go. Watch it float away. Sino sa inyo dito ang nakasaksi ng paglilibing ng kanilang patay? Na may mga hawak na balon, mga kapatid. May mga hawak na balon. Yung balon na yon ay sumisimbolo sa kanilang mahal sa buhay na nawala. Na pangsamantalay hawak-hawak nila. Tapos kapag inilibing na, titignan nila yung balon na yon at bibitawan. Ganon din po ang gawin natin sa atin pong mga pusong nasaktan, mga kapatid. Say goodbye and release its hold over you. God has greater things ahead that cannot be grasped while clinging to the pain of the past. Mga kapatid, napakaganda po na ating matutunan ng mga bagay nito. Number 4, accept what happened. Accept what happened. Acceptance does not mean excusing the wrong or diminishing the pain it costs. It means acknowledging that what's done is done. And no amount of regret can change the past. Amen. Wala pong maaaring makapagbago kung ano man po ang nangyari na. Amen. Sabi ng Bible sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. While the pain may linger, remember that God can use even the deepest wounds for His glory. Trust Him to turn your sorrow into something beautiful. Forgiveness is not about erasing the memory, but about breaking the chains that bind you to the hurt, mga kapatid. Amen? So, ang pagkapatawad daw po, mga kapatid, ay hindi pagbura sa alaala. Pero, darating ang panahon, bagamat naaalala mo yung mga bagay na yon, once na tinanggap mo na talagang nangyari na yon, kahit na naaalala mo, pag na-reckon mo na sa puso mo nang wala na yun eh. Okay? Nandun na yung alaala pero hindi ka na nakatanikala, hindi ka na nakakadena sa sakit niyon. Amen? May the Lord help us mga kapatid na matanggap kung ano man po ang mga nangyari. Number 5, reclaim your life through God's strength. Reclaim your life through God's strength. Your life is far greater than the heartbreak you've endured. Jeremiah 29:11 says, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. God has a purpose
and plan for you that extends beyond the person who hurt you. Amen. Mga kapatid, minsan nakikita natin yung mga bagay na sakit kaysa sa doon sa mga bagay na plano ng Diyos na mas mabuti kaysa doon sa tao na yon na nakasakit sa atin. Hindi ko sinasabing kamuhian natin yung tao, mga kapatid. Bilang Kristiyano, wala dapat puwang sa puso natin ang pagkamuhi sa ating kapwa. The more tayo po ay maawa sa mga taong nagbigay sakit sa ating puso, mga kapatid. Forgiveness, mga kapatid. Forgiveness is about reclaiming your joy, your peace, and your future. It's about standing firm in the truth that you are a child of God and no pain can diminish your worth. Amen? Kahit na anong sakit niyan, hindi niyan mapabababaw ang iyong halaga. Amen? Whew. Isaiah chapter 61 verse 3, the Bible says, He will give you beauty for ashes and the oil of joy for mourning, yung pagdadalamhati, the garment of praise for the spirit of heaviness. God, only God, can do it for you and me. Mga kapatid, forgiveness is not for the faint of heart, but it is the path to freedom and peace. It is a gift you give yourself. Amen? Ulitin ko po yung part na yon. Ang pagpapatawad ay isang kaloob o isang regalo sa iyong sarili. Amen? Magpatawad ka. Amen? Magpatawad ka sapagkat yan ay regalo mo sa iyong sarili. Allowing God to take the burden of pain and replace it with His healing love. Choose forgiveness. Choose healing. Choose the abundant life that God has planned for you. Let go of the pain and step boldly into the future that He has prepared. Amen? Mga kapatid, nawa po, nagbigay po sa atin ito ng paalala na huwag tayong manatili sa sakit. Huwag tayong manatili sa kirot, mga kapatid. Bigyan natin ng regalo ang ating sarili. Magpatawad tayo sa ating kapwa. God bless you, mga kapatid.